para po tulungan tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court, kasama po natin via video conferencing si Professor Michael Q ng UP College of Law. Good morning po, Professor Q. Si PR Arcangel po ito. Magandang umaga, Pia, at sa lahat ng mga kapuso na nakasubaybay. Magandang umaga po, Professor Q. Today, ang expectation natin ay magpapatuloy ang direct examination ng prosecution kay dating COA State Auditor Roderick Wamil. Sa tingin niyo po ba, ano pa ba ang mga pertinent information na maaaring ilabas ngayong araw ni Attorney Wamil? Yeah, so I think they will continue to present a sample ng mga disbursement at saka acknowledgement receipts na nagpapakita na hindi pasok or hindi nagko-comply sa mga requirements ng Joint Memorandum Circular, no? Yung mga paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Marami-rami yun, nabanggit maraming dokumento. I think meron silang 845, if I'm not mistaken, na acknowledgement receipts na ipepresenta ang sample nito. So ang ipapakita lang talaga nito ay yung overall trend na itong mga liquidation ng paggamit ng pera ay hindi compliant, walang klarong documentation, at ito lamang ay preliminary kasi meron pa silang, I suppose, no, meron pa silang mas malaking punto na ipepresenta through other witnesses. Well, speaking of yung acknowledgement receipts, Prof, kasi kahapon, ang ipinupunto ng prosecution, parang yung mga pangalan na nilagay doon sa mga acknowledgement receipt, kahina-hinala dahil sabi nga nila, bakit ganun yung mga pangalan? May pangalan ng chichirya, may mga pangalan na anilay parang kumbaga may ibang kahulugan na hindi naman totoong pangalan, wala naman daw totoong ganung tao. Pero Prof, ang tanong ko, kung sa isang acknowledgement receipt, halimbawa, ang acknowledgement receipt ay binigay for the purchase of information nga po, pwede mo ba talagang ilagay ang totoong pangalan ng tao or kailangan mo talagang gamitan ng alias dun sa acknowledgement receipt? So, kailangan na totoo na merong nag-exist, no, na tumanggap ng pera na iyan. Kasi, syempre, isa sa mga tanong na kailangan sagutin ay saan nga ba napunta, no? So, it is possible na po pwedeng ipresenta ng depensa or in general na that's precisely why hindi totoong pangalan ng tao ang nakalagay sa acknowledgement receipt kasi nga confidential siya, no? Halimbawa, meron silang pinoprotektahan ng mga identities, for example, informants or yung mga nakatanggap ng reward kasi nga naman kung sila ay nagbigay ng impormasyon, hindi nga naman, parang it makes sense na tinatago yung kanilang identity. So in that sense, pwedeng maglagay ng code name as long as ma-justify na yung code name na yan is really just code for somebody na totoong tao, no, or totoong nag-exist. Now, of course, depende din yan sa purpose. No? Kung halimbawa ang pinag-uusapan natin dito, may nabanggit kahapon na ang pinagamitan ng ilan sa mga confidential funds ay yung mga gamot at pagkain, for example, mga rentals. Yun, wala namang reason kung bakit yun naka-code, no? O nakatago yung identity kung ang pinag-uusapan ay supplier ng certain goods. Pero kung pati yun ay code or kung ano man ng alias na ginamit, magdududa ka talaga kasi wala namang reason to hide it. No? So as a general rule, dapat ang nakalagay sa acknowledgement receipt ay yung mismong totoong tao, pangalan ng tao na nag-receive kasi paano mo nga naman ma-verify. Pero sa konteksto ng confidential funds, for example, kapag ang pinag-uusapan natin ay meron ka ng tao na pinoprotektahan mo yung identity dahil nga sa nature ng intelligence at national security, it is possible but kailangan nilang ipaliwanag yun. Prof, pwede ba nating linawin lang? Kasi nung pinapakita kahapon yung mga acknowledgement receipt, talagang typewritten or printed out on a piece of paper, tapos nakalagay lang acknowledgement receipt. Tapos ang itsura niya, mukha siyang bond paper na tinype lang, tapos print. Meron ba dapat format na ginagamit para sa acknowledgement receipt? Kasi yun po yung problema kapag acknowledgement receipt, di po ba? Hindi siya official So hindi siya mukhang sales invoice, hindi siya mukhang official receipt. Mukha lang siyang print out. So ano ho ba, meron bang pamantayan dapat doon sa acknowledgement receipt?
In general, walang format ang acknowledgement receipt, no? Hindi natin alam kung sa proseso na ito ay meron silang specific na format, but that doesn't detract from the fact na ang kinailangan mo lang makita sa acknowledgement receipt naman talaga ay yung detalye ng pagtatanggap ng Mhm. pera, no? Kasi yun nga, Mm. exactly from the name itself, kinikilala mo or ina-affirm mo na natanggap mo yung receipt, no, nung pera. So wala talaga siyang format, and it can be anything, tulad ng halimbawa pag nagbebenta ka sa isang tao at binayaran mo, nag-i-issue sila ng acknowledgement receipt. Kasi in this case, hindi naman siya business, for example, kapag Mm. informant or binigyan mo ng reward ang nakatanggap, no? Ibang usapan nga yun kapag halimbawa yung binilhan nila ng supply sa business or a corporation, meron usually silang sales invoices. But even then, sa konteksto na ito, hindi naman din required. Kasi yung mga sales invoices na yon are required for the business to issue them. Pero for purposes of ano bang dokumento ang isasubmit mo for liquidation, as long as the acknowledgement receipt nasa sa paloob niya yung mga impormasyon na kailangan ng gobyerno at ng COA to audit, enough na yon. Walang specific format. Mhm. Pero responsibilidad ba, Prof, ng disbursing agency na to keep the contact details of those who sign the acknowledgement receipt para mapatunayan na totoong tao talaga ito? So halimbawa, pinapirma mo sa isang Mary Grace Piatos pero meron siyang totoong pangalan. Kailangan yung disbursing officer or your disbursing agency may record kung sino yung kung sino yung tinutukoy nilang Mary Grace Piatos. Yes, yes, responsibilidad nila yan. Kasi hindi natin dapat kinakalimutan na pera pa rin ito ng kaban ng bayan, no? Ng taong bayan. So kailangan meron pa rin record kung paano siya ginastos. Ang question lang naman dito ay ilalabas mo ba yung mga detalye na yan sa mga dokumento na isasubmit mo for audit given na confidential funds. If this were not confidential funds, talagang labas lahat yan kasi kailangan yan for audit, for liquidation. Mabusisi talaga sa gobyerno, no? Pero in this case, may special reason kung bakit sometimes ay general ang Mhm. sinasubmit mo na certification. Pero kung uungkatin ang laman ng acknowledgement receipt at papatunayan kung ano nga ba ang mga detalye at kung paano nga ba ginastos ang pera, dapat may record ang national government agency or ang opisina na nag-submit ng mga dokumento na iyan. Kasi yun nga, no, isa naman yan sa ating binabantayan na kahit meron kang leeway sa paggamit ng funds na yan, hindi mo pa rin yan pwedeng gamitin sa kung ano-ano na lang. No, meron pa rin dapat siyang purpose. At one way to ensure that is may records ka kung may mga tanong pa kung sa pag-audit ng paggamit mo ng funds na yan. Alright, Prof, babalikan po natin ang ating diskusyon na ito. Mag-break lang muna tayo from this discussion at makikibalita muna tayo sa Senado dahil naroon po ang ating kasamang si Ian Cruz. Ian, anong update mo para sa amin mula sa Senado? Yes, Pia, kanina ay nagdatingan na no, ang ilang mga taga-prosecution at ilang mga taga-depensa, particular sina Attorney Sheila Sison at Attorney Michael Poa. Pero sa pagkakataong ito, Pia, ay talagang hindi sila nagpaunlak ng panayam sa atin ano, dahil marahil nga naghahanda na nga sila para sa Day 12 itong impeachment trial laban nga kay Vice President Sara Duterte. At kung i-recap natin, Pia, no, doon sa huling press con ni Attorney Poa kagabi, no, sinasabi niya na wala naman daw malaking pasabog ang prosecution ano, sa pagsala nga ng dating state auditor ng COA patungkol nga dun sa confidential funds ng OVP noong 2022. Ang sinasabi ni Attorney Poa, dati na raw narinig sa congressional hearing, hindi na raw bago yung mga inilabas at sabi niya, hintayin daw ano yung magiging karugtong nito dahil hindi pa nga sila nakapagpepresenta ng sarili nilang ebidensya sa panig naman yan ng depensa. Nung usisain natin, Pia, no, kung ito bang si Mary Grace Piatos na nakatanggap ng 70,000 worth ng medicines ay may iba pang acknowledgement receipt. Sabi ni Poa, hindi daw siya evasive pero hindi daw niya alam sa ngayon, ano, hindi niya sinasabi sa atin. At nung tinanong din kung si Renan Piatos ba ay asawa o kaano-ano nitong si Mary Grace Piatos, yun nga, hindi rin daw masasabi o hindi alam sa ngayon ni Attorney Poa. At syempre, Pia, no,
mahaba pa itong Article 1. We understand na about 31 days yung araw dito, kasi kung doon sa naunang article 11 days lang yung nakaset, dito sa Article 1 talagang mahigit nasa 31 days ito, so talagang ngayon pangalawang araw pa lang at yung expectation nga na nakaschedule sana si Roderick Wamil ng August 3 ay hindi natapos. So inaasahan din na ngayon magpapatuloy pa rin ang prosecution sa direct examination sa kanya. Ang dami talaga, libo-libo itong mga dalang mga ebidensya at dokumento ng prosecution para nga sa article na ito. At yung susunod si Celine Del Campo na State Auditor din ng COA, inaasahang magiging matindi rin ang pagtatanong sa kanya. Pero bago yan, syempre, yung cross-examination muna dito kay Roderick Wamil. Kaya naman Pia, inaasahang masasagad itong araw na ito dahil nga sa dami na rin syempre nung mga acknowledgement receipt na itinatanong dito sa dating State Auditor ng COA ICFA. Sila ay nag-handle ng intelligence and confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil nga humawak ng confidential funds ang OVP at DepEd sa panahon na naging kalihim doon si Vice President Sara Duterte. So Pia, sa ngayon talagang patuloy lang yung paghihintay doon sa pagdating ng mga taga-defense and prosecution. Yung iba ay talagang sinasabi sa atin na talagang itong araw na ito ay magiging mahaba dahil nga definitely maraming dokumento, maraming mga resibo tayo makikita sa paggulong ng pagdinig ngayong araw. Balik sa iyo, Pia. Iyan, si Attorney Powa pa rin ba ang tatayo para sa cross-examination kung sakaling mag-umpisa na ito ngayong araw? Well, Pia, siya kasi ang na sumalang na kahapon at hindi pa naman nagpapalit ng witness. So pag ganoon at ngayon nga hindi na naman siya dati Pia nagkakaroon ng briefing bago yung trial, pero ngayon walang scheduled na briefing and pumasok agad siya dito sa kanilang huddle room dahil syempre kailangan maghanda para nga dito sa gagawin nga nilang paghahanda doon sa cross-examination nila dito nga sa witness ng prosecution na si Roderick Wamil, Pia. Iyan, kahapon inalmahan ng depensa at ni Attorney Powa ang saan niya'y pagbibigay kulay ni Attorney Kapunan o ng prosecution sa pagbasa ng mga pangalan sa mga acknowledgement receipt. Ito ba ay napag-usapan pa or binanggit pa niya pagkatapos ng impeachment trial? Sila ba ay may balak na maghain ng isa pang manifestation para paalalahanan ang prosecution o ang kabilang kampo? Yes, Pia, nabanggit din niya, natanong din natin yan sa kanya kung bakit sila nag-object doon. Dahil yun nga, nagkakaroon daw ng kulay doon sa pagbasa ng mga pangalan gaya ni Andy Lim at ni Patty Ting at nung iba pa. Pero sinabi rin ni Attorney Powa na talagang may mga bagay talaga na ka-object-object naman. Pero may tinitingnan din sila na baka naman isipin ng mga tao na sobra ng pagharang naman ito sa anumang bagay na dapat ay normal lamang na nailalabas. So hinahayaan na lamang nila. Pero pagdating dito sa punto na dito na nga doon sa mga pangalan talagang nag-object sila dahil nga yun nga maaring nakukulayan na ito base doon sa pagbanggit ng mga pangalan. Pero of course, Pia, tinanggap naman din ng depensa yung paliwanag ni Attorney Lorna Kapunan na yun talaga yung nakasulat kaya yun yung pagbasa niya and pinaalalahanan din naman ni Presiding Officer Cheese Escudero itong si Attorney Kapunan na tumalima naman kaagad doon sa naging objection ni Attorney Powa, Pia. Alright, Ian, balikan ko lang din kahapon yung hindi pag-stipulate ng depensa doon sa hindi bababa sa 900 na common evidence. Ang rason na binigay ni Attorney Powa nung sila ay nasa impeachment court ay dahil na-mark separately itong mga ebidensyang ito. Meron bang tingin mo ba, Ian, na sa mga susunod na at least for the next few articles, may posibilidad ba na magkaroon ulit ng ganitong issue or meron pa bang mga documents for stipulation or other pieces of evidence for stipulation? Well, Pia, napakarami kasing mga dokumento. Dito pa lang sa pinapa-identify kay Wamil, nasa mahigit 800 and
Yung susunod na state auditor na mag-witness ay nasa 3,600 if I'm not mistaken, and mga 3,300 doon yung mga acknowledgement receipts. So maaring magkaroon muli ng mga ganyan, Pia, at nabanggit mo nga na common exhibit naman ito, common evidence nila, pero sabi ni Attorney Powa, due diligence yung ginagawa nila, sapagkat napakaraming mga dokumento na yun nga minarkahan nila separately nung depensa and nung prosecution. So ayaw nila na dahil lang nag-stipulate kaagad sila, nag-agree agad sila, mapahamak naman yung kanilang kliyente. So ginagawa lamang daw nila ito para, of course, protektahan ang legal rights ng Vice Presidente Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At ngayon po, balikan po natin ang ating diskusyon kasama si Professor Michael Q. Jr. ng UP College of Law. Professor Q, good morning po ulit. At Professor Q, napag-uusapan namin ni Ian Cruz yung stipulation of documents dahil sabi nga niya, bahagi ito ng due diligence na kailangan talagang isa-isahin at parang siguraduhin na yung mga ebidensya ipinapasok ay tama naman talaga and that it can be agreed upon by both sides. Pero Professor Q, my question is, kasi yung dahilan na ginamit ni Attorney Michael Powa kahapon kung ba't ayaw nilang stipulate yung 900 pieces of common evidence ay dahil these were marked separately. Ano po bang ibig sabihin kapag na-mark ng hiwalay ang ebidensya? So ang ibig nilang sabihin doon ay kahit yung document na yon pareho nilang ebidensya ng magkabilang panig, ay hindi parehong dokumento ang minarkahan nila ng sabay, So ibig sabihin, hindi, example, Exhibit A, hindi isang papel ng Exhibit A nandoon yung marka ng depensa at ng prosecution. Magkahiwalay na exhibit na parehong laman, supposedly, yung minarkahan. So pwedeng magka-issue na may iba or may discrepancy doon sa dokumento na minarkahan na same exhibit sa depensa at same din supposedly sa prosecution, pero pag pinag-compare mo na ay may mga magkakaiba pala yung laman kahit na nag-stipulate sila na same. So kaya ayaw nilang tanggapin na yung dokumento na minarkahan ng prosecution, yun yung ang kanilang isi-stipulate kasi maaaring may mga discrepancies or pagkakaiba doon sa supposedly parehong dokumento na minarkahan for the defense. So kumbaga baka iba pala yung papel na tinitingnan natin kasi nga iba yung pagkaka-label niya. Yes, so kapag pwede siyang pareho talaga, I mean that's going to be the general case, Halimbawa, yung acknowledgement receipt number 1, pareho dapat ang laman niyan, Pero dahil magkaibang dokumento ang minarkahan nila, posible pa rin na kapag kinompare mo ulit, meron palang ibang mga detalye na meron sa exhibit acknowledgement receipt 1 ng depensa na wala sa acknowledgement receipt 1 ng prosecution. So I think hindi naman yun mangyayari sa pangkalahatan, pero ang sabi nga ni Attorney Powa ay pinag-iingatan lang nila na hindi nila parang magkamali. Hindi sila magkamali na mag-stipulate ng dokumento na hindi naman kapareho nung sa kanila. Pero paano po nangyayari, Professor Q, na nagkaroon ng magkaibang markings? Hindi po ba parehong present ang depensa at ang prosecution dun sa pre-trial conference for the marking of evidence? Usual naman yan kasi kapag nag-submit ka ng pre-trial brief, even in other cases, in normal court cases, yung mga attachments mo, may mga attachments talaga yung prosecution at may mga attachments din talaga yung defense. Posibleng yung mga attachments na yun ay pareho, pero ang magkabilang panig ay minamarkahan yung sarili nilang dokumento na ibinigay nila sa korte. Kasi naninigurado ka na yung mamarkahan talaga ay yung dokumento na nanggaling sa'yo. So, in that case, kahit pareho man ng supposedly ang laman ng isang dokumento from prosecution and from defense, pero mas nagtitiwala sila doon sa dokumento na sila mismo ang nagsumite, kaya yun yung pinapamarkahan nila kahit pagkapareho naman dapat ang laman. Alright. Professor, pwede ba natin balikan yung pinag-uusapan natin kanina bago po tayo na humingi ng update mula sa Senado? Kasi pinag-uusapan natin yung kung paano mo patutunayan na halimbawa sa isang acknowledgement receipt, halimbawa lang, isang alias nga ang talagang ginamit para dun sa acknowledgement receipt. Tapos sabi nyo nga po na yung disbursing agency, kailangan meron silang record, di ba, na kung sino yung totoong tao na tinutukoy dun sa acknowledgement receipt na yon. Pero ang tanong ko po, Professor, halimbawa,
dumating tayo dun sa punto na bubusisiin ito in open court. Pwede mo bang i-divulge in open court yung true identity or protektado ba ang disbursing agency ng particular na batas or particular na memorandum para hindi nila sabihin kung sino yung tinutukoy ng isang alias? I think unless merong batas na talagang nagpo-protect sa'yo, no? Halimbawa, meron tayong mga witness protection laws, unless covered ka ng mga exceptions na yon, I think pwede talaga itanong kung sino yung identity. Lalong-lalo na kung ang tanong ay hindi naman dapat pinagkagastahan yung confidential funds para sa tao na yan. No, I think unless merong special provision sa General Appropriations Act or sa any other law, ay pwede talagang busisiin yung sino yung mga nakatanggap na yan. Kasi nga ang allegation dito ay I suppose no sa Article 1 ang ipapakita ng prosecution ay hindi ginastos para sa tamang pagkakagastahan yung confidential funds at hindi proper yung mga recipients. So paano mo nga naman malalaman yan kung hindi mo malalaman yung identity ng nakatanggap? Kung siya ba talaga ay informant or siya ba talaga ay pasok doon sa mga categories nung Section 4 na nabanggit sa Joint Memorandum Circular. No? So of course, ang gagawin ng depensa dyan kung totoong meron ngang identity na kailangan protektahan is to explain the surrounding circumstances, no, i-describe kung sino ba itong tao na ito. O pwede din na they can hold a session in camera. No, hindi pa natin nakikita yan sa proceeding na ito na hindi accessible to the public at to the press ang proceeding. Pero yun nga, no, kapag may confidentiality concerns, option naman ng court na hindi mo na gawing public yung part ng proceeding na iyan, no? Pero I think sa pangkalahatan, kailangan talagang mabusisi kung ano yung identity, lalong-lalo na kung ang pinagtatalunan ay hindi naman nag-exist yung tao na yan na nakatanggap. Pero Professor Tew, meron bang kapangyarihan ang impeachment court na to compel the respondent na iharap itong mga taong ito or to produce these people with aliases? Posible kung mag-request ng subpoena, for example, yung prosecution, pwede siyang i-grant ng court, no. Ang tanong diyan ay alam ba nila nga kung sino yung kanilang ipapasubpoena or sino yung i-request ng attendance ng witness, no. Of course, nasa depensa yan kung totoong nag-e-exist yung mga tao na yan na gusto ba nila i-risk ba nila na i-present or bibiglain ba nila na in fact meron talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos, for example. So it will really depend on kung anong impormasyon ang meron ng prosecution. Meron ba silang enough to request for a subpoena kasi hindi naman pwedeng i-grant ng Senate, ng impeachment court ang subpoena na hindi mo naman sigurado kung sino yung pinapatawag mo at kung talagang nag-exist siya bilang tao. So they will have to argue it out. Kasi nga, parang that's assuming na ito yung magiging line of defense ng depensa na sasabihin nila na mga alias lang ito na ginamit. Pero sakali nga sabihin nila na totoong tao ito, paano mo patutunayan na totoong tao ito aside from actually producing the person? Meron pa bang ibang paraan? Birth certificate lang po ba? Yes. Sapat na? So Ganon? I think they will invoke the confidentiality, no. So I think one way is ang mahirap kasi dito nga is cash itong pag disburse ng funds na ito, no. So hindi mo pwedeng ipakita na merong bank account na or cheque na in-issue to a named payee, no. So the best that they can do if talagang nag-exist ang mga tao na ito is to describe their background information short of presenting them as witnesses, no. I-describe nila sa impeachment court kung ano yung detalye ng mga tao na ito without revealing who they are, maybe because of security issues. Pero pwede din na tama ka, no, na that might not be the line of defense or the strategy of the defense in disproving this particular article and the allegations. So, pwedeng ang linya lang ay okay, aaminin nila na merong mga irregularities doon sa pag-submit ng mga dokumento, which is what we've seen so far. Pero impeachable offense ba 'yon? Tulad ng ginawa nila din sa Article 4, no.
mag-rise ba to sa level ng impeachable offense kung meron lang mga paunti-unting well, hindi paunti-unti, pero meron mga discrepancy sa dokumento. Pero kung mapatunayan nila na without showing who the witnesses are or the recipients are, na talagang pinagamitan sa confidential national security projects ang mga pera na ito, yun din pwede nilang pagtuntungan na hindi ipresenta na yung mga witnesses. Okay, pero Prof, going back, let's say, kailangan ngang i-produce ang particular na tao. Let's say, sinabi nga nila, halimbawa, no, sabihin nila na alias ngayon na may totoong tao, tapos ipasabpina. Meron bang kaakibat na penalty kung hindi susundin ang sabpina ng impeachment court? Yes, no. So kapag kasi it's a compulsory process ang subpoena, so pwedeng ma-hold in contempt yung mga lalabag doon. Mhm. So just like in a regular court? That's right. Aha. So, Prof, we are expecting na in a few minutes mag-uumpisa na itong impeachment trial, ang continuation ng direct examination rather ni Attorney Lorna Capuna at ng prosecution. Ano po ba ang gusto niyong makita in particular sa araw na ito, Prof? So for this witness talaga gusto nating makita yung assessment nila no ng kasi yung justification ng pagkakagastos. So far, ang naririnig natin ay merong mga irregularidad doon sa dokumento na sinubmit at hindi sapat yung pagpapaliwanag. No? So bilang mga eksperto sa audit, kasi ang COA naman talaga ang may mandato sa Constitution, gusto nating marinig kung ano ba ang kanilang observations no dito sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds na ito. And from what we understand ay kapani-paniwala ba yun kasi narinig natin yesterday no na after ma-issuehan ng audit observation memo na hindi ni-receive ng OVP at the same day ay nag-submit ng revised acknowledgement receipts tas wala na silang narinig after that no or wala nang submit after that. So in their opinion ano ba ang konklusyon natin mula dyan no, na talagang may paglabag pa doon sa ang ating audit laws at appropriations laws at ano ba yung makukuha natin na konklusyon mula sa paglabag na yan. Posibleng na hindi ito ang witness na ito ang makapagpatunay niyan pero kasi malaki yung power ng COA at yung weight ng kanyang opinion kasi siya talaga dapat ang nagmo-monitor nung paano ginagasta ang pera ng taong bayan, no, yung public funds. So, as an expert agency na talagang may mandato to evaluate these things, para ba sa COA ay kapani-paniwala ba yung explanation? Not only na hindi sapat yung dokumentasyon, no, pero yung paliwanag kung bakit hindi sapat yung dokumentasyon at kung paano ginasta kapani-paniwala ba yon kasi magmumula doon yung panggagalingan ng ibang magiging witnesses kasi ina-anticipate natin yung ibang witnesses naman ang sasabihin naman nila at least sa prosecution ay hindi nga sa dapat pinagkakagastahan ginasta ang mga pera na ito. So I think kailangan nating marinig yung parang conclusion ng COA about the use of funds. Alright, Professor, maraming salamat at aabangan natin yan sa araw nito. Titingnan natin how Day 12 will unfold dito sa impeachment trial. Maraming salamat po sa inyo, Professor Tew.